Hello guys! Welcome back to my channel at meron naman pasabog ang inyong Kuya John. Ang ating pasabog ay walang kinalaman sa kamote, but maglalabas po tayo yet again free website investing tool at i-discuss ko po sa inyo shortly. Exciting po ito! Welcome back. Ayan, free website tool na pinagsama natin nyo in dividend investing tool at portfolio tracker. At maraming salamat po sa ating mga Patreon supporters at YouTube members na sumuporta po sa project po nito. No? Part 2 kayo ng paghatid. No? Kaya natapos po ang mga tools po na ito. At ito po ang link, paki-note nyo po, no? At ilalagay ko rin po sa description sa baba. Paki-note po, no? I-post nyo po ito. Ito po ang link ng tool po na ito. At ito po ang kanyang itsura. Pinagsama ko na po yung dividend investing tool at saka yung portfolio tracker po, no? Na nasa Google Sheet, no? Pinagsama ko na po, ginawa ko na po isang website, no? Ayan. At ito po, unahin po muna natin yung dividend investing tool, no? Inayos lang po natin ng content. Yung presentation po niya, mas maganda at user-friendly na po siya, no? So, dito po, makikita po natin, may search and listing, no? Pwede kayong mag-search ng gusto po ninyong stock at nakalist na rin po ang lahat ng stock, no? Categorized into sectors, no? So, pwede kayong mag-search, no? I-type nyo lang yung ticker symbol na gusto nyo, tapos click nyo na yung search. Ayan. So, lalabas na po yung details po, no, ng stocks na napili po ninyo. Ayan, makikita po ninyo yung graph, no? In graph form, makikita na po natin, no? Yung takbuhan po, no, ng dividend yield, no? Based po sa price po today, no? At sa baba, makikita niyo po in tabular form, no, yung percentage, no? At pwede niyo tingnan yung per annual basis, ganyan, makikita niyo magkano in nominal value po per year yung binigay niya, hindi yield, but in value. Alright? At yung details naman po, ayan, makikita niyo po, no? Yung individual dividends talaga na pinagmigay nila at anong date po ito binayaran para po makatulong sa pagre-research po ninyo. At pwede po kayo mamili po dito sa mga list, i-click nyo po yan at kahit anong i-click po ninyo dyan, lalabas po, no, yung details po nung stock na napili po ninyo. Ayan, no? At pupunta po tayo sa dividend schedule. Ayan, kinategorize ko na po into year. Nakatab lang po. Maganda lang po ang presentation po niya para mas mabilis pong hanapin yung mga gusto po ninyong data po, no? Ayan. So, pwede nyo piliin yung year at makikita po ninyo, no? Yung mga sino yung mga namigay, nagbayad ng dividends on those months para po sa mga tao na importante po sa kanila na asikasuhin kung kailan sila sasahod. Ayan, 2024, 2023, no? At kinombine ko rin po, no, although work in progress po kung ano yung current month, no, work in progress po, hindi ko pa po natapos ito, pero yung ibang months po, no, yung mga previous months, makikita po niyo dito, kinombine ko po sino yung common na nagbibigay ng dividends during January, no, the past 3 years, sino yung common na nagbibigay ng dividends consistent for the past 3 years sa February, March, April. Ayan, lalabas po dito po yun. Para po yung gusto nyo talagang i-sureball, no? Gusto nyo i-sureball talaga na magbibigay siya sa buwan na yun. Ayan, mas malakas po ang evidence po nito kasi the past 3 years po ito. Ayan, sa top paying stocks naman po, similar din po, no? Sino yung mga nagbigay ng malalaking dividends, no? The past 3 years, naka-organize lang po per year sa mga gusto po talaga mag-research, no? At importante po sa inyo as siguro primary check o yung tawag nito, filter po ninyo, no? Gusto niyo tingnan muna sino yung matataas magbigay at yung uunahin ninyo pag-aaralan. Ayan, pwede po ninyo i-consider po ito. Ayan, so ayan po siya, no? Ayan. So, pupunta na po tayo sa portfolio tracker. So, yung Google Sheet po, nilipat ko po dito, no? So, may option na po kayo, no? Kung nahihirapan kayong gamitin yung Google Sheet, mag-gusto niyo website, pwede rin po ninyong gamitin po itong website po nito, no? Kasi yung Google Sheet, hindi ko na po i-improve po yun. Moving forward, ito na po yung i-improve ko po in the future. Ayan, no? So, dito po, pwede po kayong makikita po ninyo, no? Pwede po nating i-input po dito yung ating deposit withdrawals, buy and sell at saka dividend. Similar po sa portfolio tracker po natin na naka-Google Sheet, no? So, pwede kayo mag-add ng record, no? Pero kung gumagamit na po kayo nung ating Google Sheet po, no, na portfolio tracker, para hindi po ninyo i-type ulit lahat kasi ang dami no? Para hindi nyo po i-type lahat, pwede po ninyo i-click yung import, no? At tapos pumunta kayo dito sa inyong
portfolio tracker na Google Sheet, i-copy nyo. Copy. Pinadali ko na po para hindi na po kayo mahirapan maglipat ng data. No? Isa-select nyo lang, i-copy po ninyo, tapos bumalik po kayo dito, i-paste nyo po dyan. Ayun, ganun lang kasimple. I-click nyo yung import, boom, tapos na. Nandun na po ang data po ninyo. Alright, ayan, no? Next naman po, ayan, no? Pwede rin po manually. Kung gusto po ninyo mano-mano, pwede din po, no? Ayan, so pupunta na po tayo sa buy and sell. Again, parehas din po. Pwede po kayo dito mag-add, delete, ganyan, no? Edit, pwede. Pero kung may Google Sheet, pwede nyo rin i-import. Click nyo yung import, punta kayo sa inyong Google Sheet, i-copy po ninyo yung data po ninyo, i-paste nyo po dito, i-click nyo yung import at boom, nandun na yun. Tignan po ninyo. Ayan, no? Pinadali ko na po. Alright, ayan. Next po is yung dividends na natanggap po ninyo. Ganon pa rin po ang sistema po nito, no? Punta kayo sa Google Sheet niyo, kung may data na po kayo doon, i-copy niyo, i-paste niyo dito sa website, boom! Andiyan na po ang data po ninyo. At kung na-enter nyo na po yung tatlong data po ninyo, ay makikita nyo na po yung position po ninyo na kinulayan na rin po natin. No? Mas dark yung pagka-green po niya, ibig sabihin po, mas malaki yung kinita mo. Mas light, mas konti kinita mo. Pag puti, neutral. No? Parang hindi ka masyadong kumita. Hindi ka naman nalugi. No? Parang balance lang. Pero pag namumula po yan, ibig sabihin, lugi ka. Alright? At saka, dinagdagan ko na po, no? In-implement ko na rin po dito. Kasi since JavaScript naman po ito, mas madali sa Google Sheet. Kasi ang hirap mag-compute po doon eh. Pero dito mas madali na. Nilagyan ko na rin po ng closed position. So kung may nabenta na po kayo, ayan, lalabas may closed position po dito. At makikita po ninyo yung details so magkano talaga yung kinita po ninyo. Realized gain na po ito. Ayan, no? Malinaw po ba? Ayan, pupunta po tayo sa summary. Again, sa summary po, no? Makikita po natin yung summary ng buong portfolio po ninyo. So ito po, makikita nyo na po dito yung details po. At may explanation po dito sa kanan, no? Bawat field may explanation na po para hindi na po kayo malito, no? Kasi may kinakalculate po natin yung cash po natin, no? Based po sa labas-pasok ng pera po, kinakalculate natin magkano yung natira mong buying power. Pero sometimes kasi yung accuracy, no? Sometimes, no? Yung mga rounding, minsan tricky po yan, minsan hindi eksakto. So, pwede po ninyong i-override, no? Pwede ninyong ilagay yung totoong actual cash po ninyo dito para kung gusto niyo mas accurate po ang calculation po natin, no? Alright? Tapos, pwede kayong pumunta sa portfolio allocation. Makikita nyo na po in percentages ano-ano yung laman ng portfolio ninyo in percentage, no? Kung sino yung mabibigat ang weight, no? Ayan, sector, saan ka mabigat na sector, pwede mo makita. At yung dividends, no? Sino ang may pinakamalalaking binigay sa yung dividends. Makikita nyo rin dito in percentages at in nominal amount. Makikita nyo yung summary sa baba. At yun lang, ganun lang po kasimple, no? At sana po makatulong po sa inyo. Free po ito, no? At hindi po ito magkakaroon ng bayad ever as long as sinisipag po na i-maintain po ito. Nandiyan lang po yan para sa inyo pong lahat, no? Free po ito as long as nandito pa po tayo. Ibig ko lang sabihin na it will never come to a point na ipapabayad ko po ito, no? Free po ito sa lahat. And again, ito po, wala po ba kayo napapansin, no? Walang login. Walang login akong ginawa, di ba? Diretso, pwede ka mag-input ng data kasi hindi ko po sinisave ang data ninyo sa server ko. Ayan, kasi ayoko po mag-save ng data po ninyo kasi personal information nyo po yan. Sa inyo po yan, no? So, saan nakasave ang data, Kuya John, no? Nakasave po yung data ninyo sa browser ninyo, sa computer ninyo, nakasave po yan. Sa specific computer po ninyo. Ayun. So, sa computer niyo lang po makikita yung data po ninyo, no? Basta nasa same computer ka, kung anong computer mo sa bahay, doon mo in-encode yan. No? Pagpatay mo, pagbukas mo ng computer mo, pagbukas mo ng browser mo, nandun pa rin yung data na yan. No? Ayan. So, every time you open the website, andun kasi naka-store yan sa browser mo. Kung sa Chrome ka, sa Chrome. No? Kung sa Edge ka, sa Edge. Okay? Ayan. Pero, pag lumipat ka ng computer or lumipat ka ng browser, no? Wala na po doon yung data mo sa ibang computer. Kasi nga, dun sa specific ko sa computer mo lang siya in-encode, dun lang siya magka-appear, no? So, kung gusto mong ilipat yan sa ibang PC, sa PC mo sa trabaho, medyo wala ka pong choice, no? Kailangan mong i-export siya, no? Tapos i-email mo sarili mo, tapos import mo. Parang ganito po, no? Meron po akong button dito na export, no? Pag pinindot mo po yan, lalabas po siya in text format. I-copy-paste mo lang po ito. I-save mo sa file or i-email mo sa sarili mo, tapos i-import mo sa ibang computer. Kung gusto mo makita doon,
ang data mo. Pero kung okay lang sa inyo sa isang lugar lang, sa bahay lang, edi ganun na lang po. Kasi po ginawa po natin ganito kasi privacy po ito, private data po niyo po ito. So hindi po dapat nasa ibang lugar. Dapat kayo, nasa inyo po yan. Hawak po ninyo ang data po ninyo. Yun. Hanggang dito na lang ang daldala natin. Again, thank you po sa mga Patreon supporters at YouTube members na naging part no, ng pag-develop po ng tool po na ito. No? Sa iba po, if you find value po sa mga ganitong bagay, ay baka naman. Beke naman. Alright. So, at anong future plans ko po dito sa tool po na to, no? Balak ko pong ilagay na po dito yung mga fundamental data, yung income statement, balance sheet, cash flows. Balak ko na pong isaksak dito po sa tool po na ito para isang view na lang kita po natin pati yung mga financial data po, no? At ano pa? Mga disclosures. Gusto ko ilagay dito yung disclosures as watch list. Kasi gusto ko isang tingin lang nakikita ko na ano yung mga bagong chismis, bagong balita sa mga stocks na inaabangan po natin. Yun lang naman po ang daldalan po natin ngayon. Basahin lang ang mga disclaimer. Like, share, subscribe, at support po yan. Alright, pasensya na po. Wala ko masyadong video lately. Na busy po ako sa paggawa ng website po na to. Mas inuna ko po ito kasi gusto ko na rin ma-out ito. At may marami akong gustong gawin po kasi dito. No? Ayun lang po. Happy investing. To God be the glory. God bless.